Minsang tumaya sa online game ang 31 anyos na si Aiko, meron daw siyang naging pampabuenas na aksidente niyang naispatan sa kanilang kasilyas. Kortina lang po yung pinto namin sa bahay. Nagulat po ako, sabi ko, hala, ba't may ganyan ka? Hindi anumang anting-anting o agimat, kundi ang nakadikit daw sa mismong katawan ng kanyang nanay Corazon na nung mga sandaling yon, naabutan niyang naliligo. Naniniwala po ako na dahil sa aksidente ko nakita kaya tumatama po ako sa online games. First time nangyari sa akin na manalo po ako, nasa 4-5 din po mahigit. Pero ang itinuturing niyang lucky charm, nagpaluwa rin ng kanyang mga mata. Ang kanyang nanay Corazon kasi, meron daw balls o parang itlog ng lalaki. Ang makakakita po nito ng hindi sinasadya, sigurado po magkakapera kayo. Totoo po yun. Si Ate nanalo siya ng 150,000. Nung nakita niya to, naniniwala po siya na swerte to. Sa unang tingin, hindi naman ito mapapansin, lalo't pirming nakadaster si Nanay Corazon. Pero sa oras na tinanggal na niya ang kanyang damit, kapansin-pansing parang may umbok sa pagitan ng kanyang dalawang hita na halos sinlaki na ng bola ng golf. Malambot na hindi siya magaspang, makinis siya eh. Mabigat po siya, kasing bigat ng dalawang itlog. Pero ang ipinagtataka raw ni Nanay Corazon, totoong babae siya. Katunayan, ang kanyang mga anak, mahigit 100. Sana mapansin niyo po ito, Ma'am Jessica, na malaman kung ano ba ang tunay na nangyari, bakit may itlog si Mama. Anong swerte o malas bang dala ang tumubong balls kay nanay? Dito sa Bataan, nakatira si Nanay Corazon. Bagamat may ilang nagsasabing buenenas nung nakita nila ang para niyang balls, para kay Nanay Corazon, pabigat ito sa kanyang buhay. Kapag naglalaba po ako, hindi ako komportable. Kasi po naiipit siya, naiirita ako. Tayo po ako ng tayo, ayos ako ng ayos. Pasakit talaga siya sa akin. Para maitago ang umbok sa kanyang mga hita, si Nanay Corazon nagsusuot ng doble-dobleng damit panloob. Minsan po iniipit ko yung maselan kong parte. Doon ko rin siya iipitin. Tinitape ko minsan siya. Nahirapan na po ako kung paano ko itago. Kasi po talagang bumabakat na po siya. Hindi po ako komportable. Nung kanyang kabataan, hilig daw talaga ni Nanay Corazon na magsuot ng maiiksing damit. Hindi naman po sa pag-ano. Maganda po talaga ako noon. Marami po talagang nagkakagusto sa akin. Sexy po kasi ako manamit talaga. Sanay po ako sa mga maiiksing short. Pero dahil sa tumubo sa pagitan ng kanyang mga binti, hindi na raw niya maisuot ang ilan sa kanyang mga paborito. Naiilang na ako. Kasi minsan bumabakat. Minsan lumalabas naman po. Lumalawit po. Hindi ko nararamdaman. Naging tampulan din daw siya ng tukso. Minsan yung mga anak-anakan ko sa mga biruan nila na, Mami, ano ba yan? Mami ka ba talaga namin? May itlog ka? Nangangamba na po ako. Natatakot na po ako. Kung napapahiya po kung bigla naririnig ng ibang tao. Wala po akong magagawa eh. Ito po siya, ito po ako eh. Kahit sino po ang lumagay sa sarili ko. Diba? Hindi naman po dapat nila tayong lait-laitin eh. Dalaga pa raw siya nang una niyang napansin ang bukol na tumubo sa kanyang pribadong parte. Maliit pa ito noon. Mas malaki lang sa munggo. Wala akong nararamdaman. Ipinagsawalang bahala lang daw niya ito noon, pati na ng 7 niyang mga nakarelasyon. Yung una pong kinakasama ko ay nakita lang niya pero maliit pa. Wala po siyang pakialam. Naghiwalay din po kami kasi nakabuntis siya ng 2 babae. Pangalawa po, medyo lumalaki na ng konti. Natutuwa pa nga po pag nakikita niya, kinakalabit niya. Yung pangatlong kinakasama ko, walang reaction kung bakit may ganito ko. Siguro dala na lang ng pagmamahal sa akin. Yung ika-4 kong asawa, tinatanong po ako kung ano yan. Bakit di natin pa-check up yan? Sabi ko hindi, wala naman ako nararamdaman. Pang-5, umpisa na po ng tuluyang paglaki.
Doon na po ako natatakot. Mabilis ang paglaki niya eh. Naging parang beans, palaki na ng palaki hanggang naging itlog ng pugo. Dito na ikapito, nasasagabal na kami. Mas malaki pa po sa itlog ng lalaki. Hindi ko po talaga pinapacheck up. Nahihiya po ako eh. Pero bakit nga ba may tumubong parang itlog sa pagitan ng kanyang mga binti? Gusto ko pong malaman ko po kung ano pong kondisyon na to, ba't po meron akong ganito. Gusto ko po sana matulungan nyo para maipatanggal ko po ito. Ipinakonsulta namin si Nanay Corazon sa isang espesyalista. Posible ba talagang tubuan ng itlog ang isang babae? Yung pinag-aalala mo kasi parang kahalintulad siya ng balls ng lalaki. Apo. Pero actually, Ang palaisipan at misteryong ito, babasagin na sa aming pagbabalik. Naiiyak po ako. Ang 60 anyos na ginang mula Bataan, nababahala na. Sa pagitan kasi ng kanyang mga hita, parang may tumubong balls o itlog ng lalaki. Kahit isa siyang babae. Malambot na hindi siya magaspang, makinis siya eh. Mabigat po siya kasi bigat ng dalawang itlog. Gusto ko pong malaman ko po kung ano pong kondisyon na to, ba't po meron akong ganito. Kaya nito lang Biyernes, sinamahan ng aming team si Nanay Corazon sa isang OB-GYN. Naiiyak po ako kasi natutuwa ako. Makita po itong kalagayan ko sa ospital. May ibsan na po yung pangamba ko kung anong mangyayari sa akin, kung ano itong nandito sa akin. Maalis na po. Naiiyak po ako kasi natutuwa ako. Makikita na rin sa wakas yung kalagayan ko. Ayon kay Dr. Christopher Soriano, ang bukol sa pagitan ng hita ni Nanay Corazon, hindi balls o itlog ng lalaki. Dalawa raw ang posibleng diagnosis nito. Una, posibleng isa raw itong acrochordon o skin tag o yung pagkakaroon ng labis-labis na balat. para siyang kuntil na unti-unti na pahaba siya ng pahabain na mayroong tangkay. Apo. Oo, ngayon pag pinabayaan mo lang yon, palaki lang siya ng palaki ng palaki ng palaki. Pwede rin daw itong fibroma o isang rare na tumor na tumutubo sa deep connective tissue ng katawan. Ang laman lang nun, puro mga laman ng balat. Tapos nagkumpul-kumpul lang sila, tapos tumutubo sila unti-unti. Papansin natin, mga nagkakaroon ganyan, yung mga ganitong edad, ano? Sana lang siyang tumutubo, tapos yun lang, benign. At walang talagang isang dahilan kung bakit siya tumutubo. Wala naman daw dapat ikabahala si nanay, lalo't hindi naman ito cancerous. Gayunman, dahil nagdudulot ng discomfort o nagiging perwisyo, mainam pa rin daw kung ito'y tanggalin sa pamagitan ng operasyon. Para siyang prutas, no? Apo. May tangkay. Apo. Pinuputol lang po doon sa nagkakabitan niya doon sa binti niya. Apo. Tapos tatahiin lang yung gilid na yun, yung Apo. pinagtanggalan. Tapos yung natitira, send natin for biopsy. Opo. Hindi naman siya emergency. Payag po ako, sir, yung ipabiopsy to. Basta po sa ikakagaganda na, mawala po ito kasi sagabal po eh. Yung tungkol dun sa kung paulit-ulit ba yan, yung kunya tinanggal, paulit ba dun sa pinagal, kadalasan hindi. Maliit lang naman daw ang magagastos sa operasyon at ang rekomendasyon ni Doc, pwede itong gawin sa public hospital sa Bataan. Para may maipanggastos sa iba pang laboratory tests, nag-abot ng tulong pinansyal ang aming programa. Masaya na po ako na nalaman ko yung kondisyon ko. Nawala na po yung agam-agam ko pero mas mawawala po ito pag natuluyan na natanggal to kasi hindi na po ako masasaktan. Yan si Nanay Corazon, matapang at malakas ang loob na isiwalat ang kanyang kondisyon para na rin sa kaalaman ng iba. Tunay ngang meron siyang balls. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.